Magandang gabi sa ating lahat. Muli, gabi ng Miyerkules, tayo narito upang manambahan. Magandang gabi sa mga nasa bahay at sa online. Nawa ang mga pagpapala namin dito ay ganoon din sa inyo. Inanyayahan ko kayong tumayo upang tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli po ninyo kaming tinipon ngayong gabi upang manambahan. Nawa ang iyong kapangyarihan ang maghari at maggabay sa amin tungo sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain ninyo ang aming puso't isipan upang maunawaan ang mga mensahe at sa ikalalago ng aming pananampalataya. Salamat sa ilaw na lumiliwanag sa aming landas. Nawa ang banal na Espiritu ang manguno at magpala. Pinupuri po namin ang inyong kadakilaan at kapangyarihan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa aming mga karumihan. Nawa ang mga kapatiran na parating pa inyo pong ingatan upang makasama namin sa pananambahan at mga nasa online. Ihanda po ninyo kami sa pakikinig at pag-unawa ng mga mensahe. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Yan po, welcome po muli sa ating pananambahan dito sa Bethany Baptist Church Cubao. At tayo po umawit sa Panginoon, dakilang iyong ngalan. Sa buong sanlibutan, kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin, papuri ay laging sasambitin. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin, papuri ay laging sasambitin. Kung ngayo'y pagmamasdan, likha mong kalangitan, bakit ako ay iyong kinalugdan? Minahal, iniligtas, pagsintay haging wakas, O Diyos, magpuri di magwawakas. O Panginoon, ang ngalan mo'y dakila, dakila sa buong sanlibutan. Kalwalhati ay lagpas sa langit, sa malayong bituin, papuri ay laging sasambitin. Papuri ay laging sasambitin. Para sa ating sunod na awitin, Be Thou My Vision. Be Thou my vision, O Lord of my heart. Don't be all else to me, save that
Amen. At po kamustahin ang bawat isa habang inaawit, ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Yan, maaari na po tayong magsiyupong lahat. Yan, magandang gabi po muli sa ating lahat para po sa ating mga announcement. Ayan po, muli pala po, ating daily Bible blessings. Every morning po yan, from Monday to Saturday. Ating po makikita yan sa ating members group chat, Bethany Cubao members group chat at mga Facebook page and YouTube channel. At ang midweek service and prayer meeting, ayan po, ito po yung ating ginaganap. Yan, Wednesday, 7 p.m. At Sunday worship service naman po, every 9 a.m. naman po yan. At ating tema sa darating linggo, March 2, yan, ang lambat ng Diyos. Yan, sa Mateo 13:47-50. At muling panawagan po sa ating mga choir members, may practice po yan every Sunday, 1 p.m. Adult Sunday School class, lahat po ng ating student, yan ng ating Adult Sunday School class, every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. At Goyi Cubao, meron po silang mga weekly activities. Again, Bible study every Wednesday and Saturday. BKB Tract Distribution every Saturday. At sa ating pong kamarin naman, meron po tayong home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. Yan, every Friday po yan. At every Saturday naman po sa San Mateo Rizal, ang home Bible studies for 5 families. Ganoon rin po, every Saturday sa ating naman pong Taytay worship service. At every last Sunday of the month, meron po tayong special missions gift giving. At ganoon rin po ang ating Lord's Supper. After po yan ang Adult Sunday School class. Yan, muling pala rin po sa ating programa na tuloy-tuloy po yan. Actually, kahit wala nga po yan, dapat meron talaga ginagawa natin yan eh. Each one, bring one. Yan, every Sunday po yan. Magdala po tayo ng mga bisita. At tayo po yung muling umawit. Inaanya ko po lahat na tumayo para umawit sa Panginoon. Change my heart, O God. Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you. Change my heart, O my heart, O God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make what I pray. Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O
magsipong lahat at ating pong ngayong painggan ang ating preacher for tonight. Ating patawagin Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Tunay nga tayo pinagpala, tayo narito sa sambahan upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi, palit muna, ay ang liwanag at kaligtasan ng Kristiyano. Maliwanag na, may kaligtasan pa. Saan pa tayo? Sa Diyos na. Makikita ang ating teksto sa Awit, Kapitulo 27, versikulo 1 hanggang 3. Sabay-sabay natin basahin ang ating teksto. Inaanyayahan ko kayong tumayong lahat para sa pagbasa sa salita ng Diyos. Awit, Kapitulo 27, versikulo 1 hanggang 3. Sabay-sabay natin basahin. Handa, basa. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa. Sa 13, at hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. At di laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Maging pagpapala nawa ang mensaheng liwanag at kaligtasan ng Kristiyano. Mapukaw nawa ang aming puso't isipan upang patuloy kaming maliwanagan at magtiwala sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Nawa pagkalooban ninyo ang iyong lingkod ng kaalaman at sa pagpapahayag ng mga mensahe. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Maaari na po kayong magsiupo. Ang liwanag at kaligtasan ng mga Kristiyano. Minsan nagugulat tayo sa dami ng mga di kapanipaniwalang mga tawag o text sa ating mga cellphone. Mga nagpapanggap na mga lehitimong tagabangko, hihingi ng atin password o PIN, kuno. Pero panluloko lang pala. Hindi totoo. Hindi totoong mga taga-bangko, gumagawa lamang ng paraan para makuha ang atin o ang inyong mga pera. Lahat tayo ay maaring maloko nang inaakala natin mga totoo. Mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Baka abutin natin sakit ng ulo. Ayun po. Ang Kristiyanong marunong, alam ang kautusan ng Diyos. Pero, ang Kristiyanong kapita-pitagan o dakila ay alam ang Diyos ng kautusan. Kaya, hindi sapat na marami kang o tayong alam sa Biblia. Hindi sapat. Dapat kilala mo kung sino ang Diyos at Panginoon na sinasabi at ipinakikilala ng Biblia. Ito ang makikita natin, sa ating teksto ukol sa mga awit. Kilala niya ang kanyang Panginoon
At ang pagkilalang ito ay may kahalagahan at implikasyon sa kanyang buhay. Mga pangunahin punto o bahagi. Una, meron tayong tatlong bahagi. Ano po? Una, sino ba ang Diyos sa ating buhay? Sino siya? Siya ang ating liwanag at kaligtasan. Ang pangalawa, ano ang ating maaaring maranasan? Opo. Magkakaroon ng mga kaaway o magiging kaaway tayo na sanlibutan. Pangatlo, ano ang atin dapat gawin? Hindi naman tayo pwede magtago. Ano po? Dapat tayo lumantad. Dahil nasa panig tayo ng Diyos, huwag matakot o masindak. Magtiwala sa Diyos. Ayon sa ating unang bahagi, ano po? Sino ba ang Diyos sa atin buhay? Ayon sa ating teksto sa Awit, Kapitulo 27, versikulo 1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Wala tayong dapat kasindakan. Ano po? Kaya siya ang atin liwanag at kaligtasan. Ang Panginoon po. Siya ang atin liwanag at kaligtasan. Wala na akong iba. Siya ang katibayan ng ating buhay. Hindi tayo aasa ng iba. Sa Panginoon lamang. Ano po? Ang Diyos ay ating liwanag at katibayan ng ating buhay. Ayon sa ating binasang teksto, ano po? Ang Diyos ang nagbibigay liwanag sa ating landas. Opo, siya ang lumiliwanag sa atin. Iniilawan niya ang ating dinadaanan at ang ating pamumuhay, lalo na sa mga panahon ng pagkalito at kadiliman. Sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na kaligtasan. Opo, nasa Kanya ang tunay na kaligtasan. Hindi lamang mula sa pisikal na panganib, kundi maging sa espiritual na pagkaligaw. Dahil siya ang ating ilaw, hindi natin kailangan matakot. Sapagkat kasama natin siya sa bawat hakbang at pagkilos. Ang Diyos ang ating liwanag at kaligtasan. Ito ay tumutukoy sa kaligtasan at tagumpay na ipinangako ng Diyos sa mga Israelita, ano po, at ang pagbibigay sa kanila ng pagpapala. Ayon sa isang komentaryo, pareho lamang ang kahulugan ng aking liwanag at aking kaligtasan. Parehas lang daw yun. Ang mga pagkakataon ng pagiging liwanag ng Diyos sa Biblia, ayon sa Matandang Tipan, lumiliwanag ang ilaw ng mukha ng Diyos. Lumiliwanag po, ano po? Ayon sa Awit, Kapitulo 4, versikulo 6. Sabi nga dito, marami ang nangagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Ano po? Sa tuwing madarama natin ang kawalan ng pag-asa, ang mukha ng Diyos ang nagbibigay liwanag at kagalakan sa ating mga puso. Siya nakikita natin.
lalo na sa mga panganib. Ang Diyos lagi ang nasa harap natin. Ayon pa sa ang ginagawa liwanag ng Diyos ang aking kadiliman ayon sa Awit, Kapitulo 18, versikulo 28. Sabi nga dito, sapagkat iyong papaniningasin ang aking ilawan, liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag upang makita natin ang tamang daan. Hindi tayo mangangapa. Liliwanagan tayo ng Diyos. Hindi tayo makakagawa ng mga kasalanan at makamundong pagnanasa. At dumating na ang liwanag sa Israel at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa kanila. Ayon sa Isaiah Kapitulo 60, versikulo 1. Sabi dito, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ang iyong liwanag ay dumating. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at bagong simula sa kanyang bayan. Sa bagong tipan, si Jesus ay ang liwanag ng sanlibutan. Opo, si Jesus ang liwanag ng sanlibutan ayon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Sabi nga dito, muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Si Jesus mismo ang ating ilaw. Siyang maggagabay sa atin sa lahat ng ating pagkilos at buhay. Sa Kanya, hindi tayo maglalakad sa landas ng kasalanan, kundi sa liwanag ng buhay. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. Opo, maniniwala tayo dyan. Ang Diyos ang liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. Ayon sa 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw, sa Kanyang walang anuman kadiliman. Walang kadiliman sa ating Panginoon. Ang Diyos ang dalisay at walang bahid ng kadiliman o kasalanan. Kaya sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na kaliwanagan at katotohanan. Wala sa iba na nagsasabi sila ang ilaw ang tunay na daan tungo sa tunay na kaligtasan. Na kay Kristo po. Si Kristo po, Hesus Kristo ang ilaw. Ayon pa rin sa ating teksto sa Awit, Kapitulo 21, versikulo 1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak?
Ang Diyos ay katibayan ng ating buhay. Apo. Katibayan ng ating buhay. Kapag ang mananampalataya ay nagkaugat sa Diyos, hindi tayo matitinag. Ano po? Hindi tayo matitinag. Matibay ang atin katayuan kay Kristo. Hindi tayo matitinag ng anumang pagsubok. Matatag, mayroon maasahan ang ating Diyos. Siya ang ating sandigan sa oras ng kahinaan at ang ating lakas sa panahon ng panghihina. Palalakasin niya tayo. Sa kanyang matibay na pagkalinga, wala tayong dapat ikatakot. Ibig sabihin, ang Diyos ay ang ating lakas ng kanyang bayan. Lakas ng kanyang bayan. Ano po? At ang silungan o kublihan upang ingatan ang mga naghahanap ng masisilungan. Ang pagiging katibayan ng Diyos ayon sa Awit Kapitulo versikulo 18, versikulo 2, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking bato, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nangangalong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Sa bawat laban ng ating buhay at hinaharap, ang Diyos ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Hindi tayo sa asa sa iba, sa Panginoon lamang. Siyang ating matibay na bato, hindi matitinag at laging maasahan. Hindi tayo tatanggihan. Ang mga tao, pagka tayo humingin ng tulong, kung minsan tumatanggi. Ang matindi, sisingiling ka pa. May bayad. Samantalang Diyos, nariyan lamang, libre. Mahalaga ang mga katangian ito ng Diyos. Dahil dahil sa nararanasan ng mananampalataya. Mahalaga ang mga katangian na ito ng Diyos dahil sa nararanasan ng mga mananampalataya. Sapagkat sa Kanya natin matatagpuan ang gabay, proteksyon, at kaligtasan sa gitna ng pagsubok at kadiliman. Ang Diyos ang nagbibigay liwanag at kalakasan upang hindi tayo matinag dito. Dahil dito magkakaroon tayo ng katiyakan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang makakapagbigay lamang ng tunay na katiyakan ay ang ating Diyos. Ang ating pangalawang punto o bahagi, sabi nga, ano ang ating maaring maranasan? Ayon sa Awit Kapitulo 27, versikulo 2, sabi dito, nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa.
Darating sa atin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang atin laman, ang mga kaaway at kaalit. Sa buhay mananampalataya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok at pagsalungat mula sa masamang tao. Opo. Laging kasama. Sabi nga, ang punong hitik sa bunga, binabato. Subalit, ang bahay ng pukyut, ang putakti na lamang po, medyo maliit-liit, pag binato at tinamaan, lagot kayo. Kakagati kayo. Ang mga kaaway na nais tayong pabagsakin ay sila mismo ang babagsak sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na tayo ang bumagsak, sila mismo. Dahil makikipaglaban sa atin ang Diyos. Sa kanyang pagtatanggol, hindi natin kailangan matakot sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Ayon pa rin sa ating teksto sa Awit Kapitulo 27, versikulo 3, bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala ako sa Diyos. May isang hukbong hahantong laban sa atin. At magbabango ng pagdidigma laban sa atin. Ayon sa binasa natin teksto, kahit na tayo ay harapin ng malaking pagsubok, matinding pag-uusig, hindi natin kailangan panghinaan ng loob. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at tapang. Sapagkat alam natin, hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala tayo dyan. Lagi ang Diyos nag-iingat sa atin. Kahit bumangon ang digmaan laban sa atin, mananatili tayong panatag dahil sa kanyang pangako ng tagumpay. Hindi tayo magagapi. Ano ang ating maaaring maranasan? Ang Kristiyano ay magkakaroon ng kaaway. Kinabutan si Kristo ng sanlibutan dahil sa patutuo niya ukol sa sanlibutan, sa kasamaan. Ayon nga sa Juan Kapitulo 7, versikulo 7, hindi mangyayaring kayo'y kaputan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinaputan sapagkat siya'y aking pinatutuhanan, masama ang kanyang mga gawa. Masama ang kanyang mga gawa. Kung si Kristo ay kinaputan, ganun din ang mararanasan, ang mangyayari sa atin. Ganun din ang mangyayari sa atin. Dahil tayo ay hindi sa sanlibutan at hinirang ni Kristo sa sanlibutan. Tayo hinirang na sa sanlibutan. Mapuput sa atin ang sanlibutan. Dahil hindi na tayo nakikibagay sa kanila. Tayo humihiwalay na dahil tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi na tayo nakakasama sa mga
kasiyahan nila. Sa mga, alam na, inuman, lumalayo na tayo, kaya galit na sa atin ang mga sanlibutan. Dati, tayo kasama, nakilala natin ang Panginoon, at nakay Kristo na tayo, lumalayo na tayo. Kaya sila napupuot sa atin. Ayon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya mapupuot sa inyo ang sanlibutan. Hinirang na tayo ng Panginoon, kaya sila nagagalit sa atin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo laging tatanggapin ng mundo. Ano po? Sapagkat dala natin ang kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang taga-sanlibutan nagkukubli sa madilim. Kung sasama pa tayo, madali sila mabisto kung nasaan dahil tayo nagliliwanag. Tulad ni Kristo, maaari tayong kaputuan dahil sa ating paninindigan sa katotohanan. Ngunit hindi ito dapat ikatakot. Sapagkat tayo ay hinirang niya upang mabuhay para sa Kanya, at ito ay isang pribilehiyo. Kaya wala tayo dapat katakutan. Tayo ay isinugo ni Kristo bilang mga tupa sa gitna ng mga lubo, at tayo ay uusigin. Opo, hindi tayo makakaligtas sa pag-uusig ng mga taga-sanlibutan. Ayon nga sa Mateo 10, versikulo 16 at 17. Sabi dito, narito, sinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lubo. Mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtiman gaya ng mga kalapate. Sa 17, datapwat, mangagpakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Ayun po. Tulad ng isang tupa. Tayo'y tulad ng isang tupa sa gitna ng mga lobo. Anong ginagawa ng lobo sa tupa? Linalapa. Kaya dapat mag-ingat tayo, baka tayo malapa ng mga taga-sanlibutan. Ano po? Ang mga Kristiyano ay makakaranas ng pag-uusik at pagsubok. Ngunit ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Magiging wais tayo at kahinahunan sa gitna ng mga panganib. Hindi tayo pa bigla-bigla at pa bugso pagkilos. Magkakaroon tayo kahinahunan. Sa sanlibutan ay magkakaroon ng kapighatian. Magkakaroon ng kapighatian dito sa sanlibutan. Ano po? Ayon sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanlibutan. Ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Akin dinaig ang sanlibutan. Mayroon kayong kapighatian. Mayroon tayong kapighatian dito sa sanlibutan. Kaya wag tayo natakot pagharap sa mga kapighatian yan. Kahit may kapighatian, dapat tayong magalak. Magalak. Hindi tayo malulungkot. Magalak. Sapagkat si Kristo mismo ang nagtagumpay sa mundo. At sa Kanya matatagpuan
matatagpuan natin ang ating lakas. Ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi dapat umasa ng magaan o mas mabuting pagtrato mula sa mundo kaysa naranasan ng kanilang Panginoon. Ngunit huwag matakot. Kung may pagsubok, kundi magalak. Huwag tayo matakot sa mga pagsubok. Dapat pa nga ikatuwa eh. Dahil ito ay dapat asahan na mangyayari. Ang iba umiiyak, sinisisi ang Panginoon na sinusubok ng mga hindi kanais-nais na mga pangyayari. Subalit, ito pala'y dapat natin ikagalak. Hindi ikalungkot, kundi ikagalak. Ayon nga sa 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 12 at 13. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Sa 13, kundi kayo'y magalak. Magalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga paghihirap ni Kristo. Ayun po mga karamay tayo sa paghihirap ni Kristo, kaya hindi dapat ikalungkot, kundi ikagalak. Upang sa pagkakahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Malabis na galak, hindi kakaunti. Malabis, sobra-sobrang galak. Ayun po ang ating asahan, ang sobrang galak. Ang pagsubok ay hindi isang bagay na dapat ikagulat, kundi ito'y isang bahagi ng ating paglalakbay bilang Kristiyano. Hindi dapat hinihintuan ang mga pagsubok dahil tayo naglalakbay sa sanlibutan ito at paglalakbay ng mga Kristiyano, hindi dapat hinihintuan kundi linalampasan lamang. Ano po? Sa halip na matakot, dapat tayong magalak dahil ito ay tanda na tayo ay kabahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. At sa Kanya muling pagbabalik, ang ating pagtitiis ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan. Opo. Kung si Kristo mismo ay nakaranas ng pag-uusig, pagkapuot at paghihirap, tayo rin bilang kanyang mga alagad ay makakaranas ng ganito. Asahan na po natin yan. Ngunit sa kabila nito, makakaasa tayo sa kanyang lakas at tagumpay. Kung hindi natin mararasan, hindi tayo magtatagumpay. Ano po? Ano ang atin dapat gawin? Sa ating pangatlong bahagi. Ano ang atin dapat gawin? Ayon sa ating teksto sa awit 27, versikulo 1. Sabi nga, bagaman, tama sa awit 27, versikulo 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Ano? Hindi dapat matakot o masindak. Ayon sa binasa natin teksto, ano po?
Kapag ang Panginoon ang ating liwanag at kaligtasan, wala tayo dapat katakutan. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Sapagkat alam natin walang sinuman o anuman ang makakagapi sa atin kung siya ang ating lakas at kanlungan. Walang makakagapi. Ano po? Ayon pa sa Awit Kapitulo 27, versikulo 3, bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Hindi matatakot ang kanyang puso at magtitiwala siya. Ayon sa binasa natin teksto, ano po? Kahit na napapalibutan tayo ng mga pagsubok o kaaway sa West Philippine Sea, barko ng mga China, dapat manatiling matatag ang ating puso. Hindi tayo dapat matakot. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anuman laban, sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Kaya huwag tayong mabahala kundi magtiwala sa Diyos. Nasa Diyos ang ating pag-asa. Ang tunay na seguridad ay hindi nangangahulugan, wala tayong haharapin panganib, kundi ang katiyakan na kasama natin ang Diyos anuman ang mangyari. Kahit sa gitna ng bagyo, siya ang ating kanlungan at gabay. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa tahimik o payapang sitwasyon, kundi sa tiwala natin, kasama natin ang Diyos sa gitna na ng anuman pagsubok. Kapag nasa atin siya, walang anumang panganib ang maaring bumagsak sa atin nang wala siyang pahintulot. Sabihin na ang Diyos ang ating katulong, hindi tayo matatakot at ano ang magagawa sa akin ng tao. Ayon sa Awit Kapitulo 118, verse 6, ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Wala magagawa ang tao sa Diyos. Ano po? Ayon pa sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 6, ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Kapag alam natin nasa panig tayo ng Diyos, mawawala ang ating takot. Walang sinuman makakagambala sa ating pananampalataya, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit na sa anumang banta ng tao at banta ng kalikasan, maging baha pa man o bagyo. Hindi tayo magagambala, tayo magpapatuloy sa pananampalataya.
Ang Diyos ay aking kaligtasan. Magtitiwala ako at hindi matatakot dahil ang Diyos ay aking lakas, aking awit, at aking kaligtasan. Ayon sa Isaiah Kapitulo 12, versikulo 2, sabi dito, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Ang ating buhay ay ligtas sa kamay ng Diyos. Kaya wala tayong dahilan upang matakot, sa halip dapat tayong magtiwala sa Kanya at magalak sa Kanyang presensya sapagkat Siya ang ating kaligtasan at kalakasan. Ang sino man may matibay na pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos ay hindi madaling matakot o mag-alala. Opo. Sa halip, magtitiwala siya sa kanyang pangangalaga sapagkat alam niyang ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Wala dapat ikatakot. Ano? Bilang panghuli, darating sa ating buhay ang mga pagsubok. Hindi natin may pagkakailayan. Dumarating yan. Darating at darating. Mga paghihirap, mga kaaway, hindi yung kapitbahay, mga kaaway, mga kakulangan. Ngunit, hindi dahilan ang mga bagay na ito. Ano po? Upang mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Maaaring dumating ang panahon na tila hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Maaari. Ngunit kailangan ay hindi dapat mawala ang ating pagtitiwala. Laging tayo magtiwala sa Kanya. Sa lahat ng pagkakataon, kahit sa pinakamadilim na sandali, dapat natin siyang panghawakan sapagkat siya ay tapat magpakailanman. Dahil anuman mangyari, anuman ang ating sitwasyon, ang Diyos ay mananatiling ating liwanag at ating kaligtasan. Ang ating hamon, magtiwala tayo sa Diyos sa panahon ng panganib. Sa Diyos tayo magtitiwala, ha? Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa liwanag at kaligtasan ng Kristiyano. Nawa magtiwala po kami upang maranasan namin hindi matakot o masindak man, kundi maging liwanag kami sa ibang nanlalabong puso't damdamin. Nawa ang pribilehiyong ito ay makita sa aming buhay. Nagtitiwala po kami sa inyo na ililigtas ninyo kami sa anuman mga panganib. Pinasasalamatan namin ang inyong kadakilaan at kabutihan. Nawa kahit anumang pagsubok na dumating at maranasan, ay huwag kaming mabahala, kundi magtiwala kami sa inyo, sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ano po? Ayon sa Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35,
Sabi dito, magbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamabuting handog. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa mga katiyakan ng liwanag at kaligtasan na iyong pagkalob sa amin. Nawa kayo aming maging sandigan araw-araw at kayo ang maggabay upang kami makapaghanap buhay ng ligtas sa aming pagkakaloob. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin na magkaloob ng mga pag-ibig at kagalakan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po Panginoon sa natapos na aming pagkakaloob. Dawa ang salaping ito ay aming ibinibigay sa inyo ang harapan upang iyong pagpalain. Magamit nawa sa bahay-sambahan ang naayon sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Nanyayaw po muli lahat, magsitayo para po sa ating huling awitin, Dahil Buhay. Ang Diyos anak, kusang nanaog, pagkatayo'y kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinakop, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung ang sanggol na bagong silang, pusong inay nagagalak, ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap, sakit, pagwawakas, tutubuhin. Langit na bayan, sasapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay nabuhay si Kristo, napawi na
Tayo manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng liwanag at kaligtasan ng Kristiyano na aming pinag-aralan. Tunay na kayo po ang ilaw ng sanlibutan. Kung hiwalay kami sa inyo, madilim at nanganganib kami sa mundong ito na puno ng kasamaan. Na maaari namin maranasan, subalit hindi dapat namin katakutan o kasindakan man dahil ang iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aming kanlungan. Nawa maliwanagan ng inyong ilaw ang mga taong wala pang tunay na kaligtasan at maakay tungo sa liwanag. Nawa ang mga mensahe ay tumimo sa aming puso at isabuhay. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi ng gawain ngayong gabi. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy natin matanggap maging sa online. Nawa ang aming mga samot dalangin kung inyo pong lulubin. Inyo pong tugunin sa aming pag-uwi. Ingatan po ninyo kaming makarating ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.